Mga ka-Toyota Vios, this is day 1 update po sa Toyota Vios Robin na nabaha. Kung nakikita nyo po yung first video ko nung last na upload, sabi ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng update dahil site viewing lang kami nung nakarang araw or final checking lang po kami para malaman po namin kung ano yung mga other parts po na dapat naming dalhin bago po namin siya busisiin or gawin. Isa din po pala ito sa mga kinakatakutan ng mga karamihan ng may-ari ng mga Toyota Vios, 4 wheels o ano po mang transportation na meron po kayo is yung mabaha po yung inyong personal unit. Katulad po nito. Kung makikita nyo, lagpas po tao o sobra pa yung baha na inabot nito. So, talagang lubog na lubog po siya. Kung makikita nyo, after draining po namin, tubig na po yung nadidrain namin. Imblis na langis or engine oil. Pero, after nyan, pagtapos nyan, i-drain pa rin po natin yan properly or ipa-flushing out po natin para po lahat ng nahigop niya sanang tubig galing sa baha is ma-flush out. Ito po yung tinatawag nila na literal na naghalo na ang tubig sa langis dahil po sa baha na inabot nito. So, sobrang daming trabaho po ang gagawin sa unit nito. Pero ang pinag-deciden po namin first things first, susubukan po muna namin i-flushing out po lahat ng nahigop niyang tubig o mga putik po doon sa kanyang personal unit. Susubukan po natin paandarin na by flushing out kahit hindi po natin binababa muna yung cylinder head o yung makina. Kasi baka naman po makuha sa ganong paraan. So, try and try lang po tayo kung ano po yung, kung saan po mas mainam dapat gawin. Kasi meron naman pong mga unit na nabaha. After flushing out po, is nakukuha naman po at all goods na. Yun po muna yung ating first thing na gagawin. Susubukan po nating linisin lahat at i-flushing out kung mauubra po dito sa unit na to. At kung makikita nyo nga po pala, no, binabaklas na po isa-isa ng ating mechanic yung mga naapektuhan na mga parts at alam naming mga naapektuhan talaga at palitin na. So, bibigyan ko lang kayo ng way back story, no. Kung naalala nyo yung in-upload ko ng last, nabanggit ko na rin to. Si client is, bago pa man magbaha o talagang lumubog sa baha yung unit niya, natanggal niya doon sa battery terminal at saka yung battery, yung kanyang unit. Natanggal niya yung battery. Pero nakalimutan niya po yung ECU na baklasin. Nung time na tumaas na po yung baha, saka lang po niya naalala. So, wala na po tayong magagawa, pero susubukan pa rin po nating linisin yung ECU niya at patuyuin kung uubra pa. Pero, yung ibang other parts na to, hindi na po talaga namin i-risk na ikabit pa. Katulad nun, yung aux fan, yung radiator, pwede pa po yun. At kung makikita nyo, grabe talaga yung inabot ng unit na to. Yan. Medyo marami rin kaming papalitan talaga dito kasi talagang lubog talaga siya as in. At habang binabaklas pa po ng ating mga mechanic, no, yung mga dapat baklasin na mga pyesa, binibigyan ko lang kayo ng quick tour doon sa ating personal unit na ginagawa ngayon. At tinatanggal na po nila yung alternator. Itong alternator na to, hindi po namin yan ang ikakabit namin. Nagdala rin po kami ng reserva para in case po na hindi na talaga madala sa linis yung kanyang mga other parts is tatanggalin na po natin at papalitan na po natin ng panibagong Japan surplus po. At ito yung intake manifold, matic po yan, papalitan na po natin yan dahil sa sobrang dami na sigurong nahigop na putik, tubig, baha at ano pa man ang nahigop niya, dapat nang palitan. Ang mga napalitan na rin po namin palang parts dito is yung radiator pan, yung intake manifold, throttle body, mga fuse sa junction box, yung alternator. Sinubukan din po natin yung ignition coil niya, kaya lang hindi na po umuubra yung iba. Pero try natin, baka medyo hindi lang talaga, nababad kasi siya ng husto sa tubig, basang-basa pa talaga. Pero nagdala rin po tayo ng reserva. So kung makikita nyo, grabe yung kapit ng putik dun sa throttle body, no. Binaklas namin yan. Susubukan pa rin natin yan linisin. After linisin, kakabit natin. Pero sa ngayon, ang ikakabit po muna namin is yung aming dala-dala na pyesa. Kitang-kita nyo yan, pati sa injector, kapit na kapit po yung putik.
Hindi lamang po yan. Pati po pala yung oil filter, nagpalit din tayo niyan, no? Kasi napakarami na pong nahigop na mga putik niyan. Hindi na rin po talaga uubra. Sana mapaandar po natin ngayon ng by flashing out lang yung ating unit na ginagawa, no? Pero ang importante nito, yung wirings din niya muna. So, tinatakpan po muna yung mga butas-butas na yan, yung lagayan dun sa ignition coil, no? Dahil bubugahan po yan ng tubig kasi sobrang dami pong kumapit na mga putik. Ganon din naman po talaga, basang-basa na rin naman siya, no? Kailangan nating tanggalin yung mga putik-putik na yan para masubukan natin kung aandar pa ba siya o hindi na. Ito, hindi ko ina-advise po yung engine wash sa mga may-ari ng unit na katulad nito, mga 4 wheels. Dahil po yung ibang nag-engine wash po is hindi naman po sila talaga ganong kaalam at hindi po nila napapatuyo ng maayos yung unit na ini-engine wash nila. Sa ganong paraan, nagkakaroon po ng malfunction or errors yung mga sensors na mga nabasa. Dun po nagkakaroon na ng check engine o ano pa mang problema sa unit. Kaya hindi ko po ina-advise yung engine wash. Pero sa ganito pong case po, na katulad nito na nabaha, hindi po ubra na hindi mo i-engine wash. Kasi nandito na rin po yan sa point na ganyan, na nabaha na siya, puro putik pa siya. So, kailangan po talaga natin siyang bugahan ng tubig, no? Para po matanggal po yung mga kumapit-kapit na mga ganyan, kadikit na mga putik. So, at hindi lang yan, no? Magugulat ka dyan dahil meron ng tumirang palaka dyan. Grabe talaga. Talagang kinapitan na siya ng palaka sa sobrang dami niyang putik. So, tinanggal po namin yung mga putik-putik dun sa bandang engine, no? Sana makuha natin sa ganito-ganito muna. After nyan, papatuyuin pa rin naman yan. At ito nga po pala yung palaka na naistorbo namin. Pasensya naman, no? Dahil hindi ka pwede dyan at hindi ka belong dyan sa unit na yan. So, maghanap ka ng ibang place. Charot. At FYI lang po, hindi po talaga namin muna ikinabit yung mga naapektuhang mga other parts. Bukod doon is nagdala po kami ng reserba. Dahil nga, balak po namin siyang paandarin nang hindi po binababa yung makina. By flashing out lang. So, try lang po muna tayo ngayon. Kasi meron po nga mga ganong unit na by flashing out is umuubra naman po. So, pagtapos natin dun sa labas, habang pinapatuyo po yung kaninang in-engine wash po natin, ito po yung case dun sa loob. Kung makikita nyo, sobrang daming putik din, no? Babanwasan din po natin yan or bubugahan din po natin ng water gun. Yung kanyang, hindi ko alam kung water gun ba yung tawag dun o basta yun na yun, yung pagka kayo, car wash, yun, yung may tubig. So, pagtapos po pala niyan at medyo tuyo-tuyo na yung ating bandang engine na mga basa, kinabit po natin yung other parts na mga pinalitan po natin pyesa, no? After niyan, mag-aantay lang din po tayong matuyo siya at ilalagay na po natin yung mga other parts na ikakabit pa natin at tinanggal. So, habang nag-aantay po tayong matuyo, yung dun banda sa engine part, dito naman po tayo sa loob, no? Dahil hindi pa po ligtas tong loob na to, kung makikita nyo. Yung dashboard na yan, kakalkalin pa po namin yan. Sa ngayon, tinatanggal po namin yung mga putik-putik na kumapit. Dahil po, yung gas tank po niyan is, titignan po natin, malamang to punong-puno ng tubig. So, after nyan, ito na po yung radiator. Babalik na po natin yan. Yan po yung radiator ni client. Nakuha po yan sa linis lang. Pero yung radiator pan, hindi po namin ikakabit muna sa ngayon. Dahil alam po namin nababad na yun sa tubig. So, delikado. Naglagay tayo ng panibagong radiator pan. Dahil dyan po nakasalalay ang ating mga makina. Pag mahina po ang radiator pan nyo, malamang overheat po kayo. Or kung talagang sira na po talaga yung pan, is talagang dahil lang sa pan na yon nakasalalay ang makina nyo. So, wag nyo lang nilalang yon, no? First thing, kasi sobrang dami ng nasirang makina dahil sa pan na yon. So, binigyan ko lang naman kayo ng other idea. Pero yung pan talaga ni Sir is dahil nababad na nga yun, so hindi talaga namin siya ikakabit. So, after nya, naglalagay na nga pala sila ng gear oil.
Ito po is pang manual transmission, CVT pagka automatic transmission. So gear oil po ang nilalagay nila dyan dahil panigurado pati yung transmission niyan is nalagyan din talaga ng tubig. At sa mga other viewer po natin dyan, no, kung in case po na magkaroon po ng baha sa inyong area, wag nyo po talagang kakalimutang tanggalin yung battery terminal dun sa battery, or in case bitbitin nyo na lang din yung battery kung alam nyong mataas yung baha, katulad po nito. At yung pangalawa, tanggalin nyo po yung ECU nyo dahil ECU po yun para po kasi yung puso ng tao. Hindi po aandar yung unit natin pagka yung ECU natin is sira. At ang number 3 or pangatlo at pinakalas sa lahat, wag nyo pong susubukang i-start yung inyong mga unit na nabaha kung ayaw nyo pong magkasira-sira ang ulo nyo. Charis, hindi po. Siyempre, kung ayaw nyo pong mas lumala yung sira ng unit nyo. Ito naman po si sir, hindi lang po niya natanggal yung ECU, pero natanggal po niya yung battery terminal at battery. So, okay naman kahit papano. At hindi niya po sinubukang i-start pa ito. Or, alam mo na, yung magdi-DIY tayo, ganon. Hindi naman po siya ganon. Inantay niya po talaga kami. Dahil bago pa lang po talagang tumaas yung baha or totally na baha, is tumawag na po sila client sa atin. So, by the way, dun sa wiring, chinek po nila, okay naman. Nagkaroon na po ng kuryente yung ating unit, no. Kung makikita nyo, buhay na yung doon sa headlight. So, tinatry pa lang yan, hindi pa talaga yan yung final kasi hindi pa naman namin nabubuksan yung dashboard niya. Pero malamang yun, bubuksan din namin mamaya. So, chinecheck din po pala yung dun sa fuse, no. Yan, lahat yan. Kung may pumutok ba or anything na mga dapat palitan. Diyan po yung engine fuse box. Bukod pa po yung junction box. Ito yung case naman po nung gas tank niya. Kung makikita nyo, punong-puno, no? Hindi po yan punong-puno ng gas, guys. Punong-puno po yan ng tubig at gas. Yan, minamanual, po natin yan, manual drain, no? Kasi po, sobrang bigat niya naman kapag tatanggalin po natin ng isang buo. At ito po yung kanyang pintuan. Tinanggal po yung sidings dyan at yung mga other parts po dyan dahil alam naman po natin na nababad din po yan sa baha. So, napakadaming ginawang dito. Hindi pa po natatapos lahat talaga. Sobrang pagod na po namin dito. Imagine, umaga hanggang alas 11 ng gabi po. Talagang sinusubukan po namin siyang paandarin or anything pa. So, ito po yung sidings ng customer, no? Kung makikita nyo, grabe yung kapit ng putik. Ito naman yung doon sa may bandang engine bay. Kung makikita nyo, pinapatuyo na lang po namin yan. Yung mga putik-putik yan, hindi naman po agad-agad mawawala. So, ito po yung gas tank. Kung makikita nyo, manual draining natin kanina. Pero, tinanggal lang po natin o binawasan lang po natin bago po natin binuhat ng buo yung gas tank para po i-properly drain. Dahil napakarami pong putik niyan sa loob. Hindi lang tubig, putik, lahat na halo-halo na po yan. So, ito nga pala yung ECU na dala namin is Japan po yan. Susubukan po muna natin paandarin by ECU ng Japan. Okay lang kahit may check engine, basta mapaandar lang po muna natin. Dahil yung ECU niya nga, nasabi ko po sa inyo, nababad na po sa baha. So, hindi na po natin i-risk na paandarin pa o yun ang ikakabit sa ngayon. Dahil nga po, kailangan po nating ilinisin muna at patuyuin kung sakaling uubra pa. At dito na nga po, nung sinusubukan na po nating paandarin, no? Meron naman na po siyang kuryente pero hindi pa po siya ganun nagtutuloy-tuloy yung pag-start. Hindi po namin una ma-determine kung bakit. Pero eventually, na-determine na po namin. Dahil po, hindi po siya basta-basta nakuha lang sa properly drain or washing out, flush out or anything pa. Hindi po siya nakuha sa ganun. Kasi po, nagkakaroon po siya ng parang short circuit or short circuit na rin po. Yan o, kung makikita nyo, yan po yung example na pinasukan po yung ating makina ng tubig. Kahit po na flashing out na po, meron pa rin po siyang nahigop na tubig. Kasi kung makikita nyo, yan o, yung bumubuga-buga tubig pa po yung bumubuga na yan. Kasi kung wala na po talagang tubig yan, hindi po yan, wala po sana tayong makikitang ganon. Yung bumubuga-buga na ganon, wala po dapat yan. So, malamang po ito, kailangan na po muna natin magpahinga at
ipagpatuloy sa ibang araw po yung ating